Hi guys! Another episode? Tara, pares tayo sa Pililya Wind Farm. At ayan nga, ito ang aming linggo pagkatapos naming sumamba. Pumunta kami sa Pililya Wind Farm. Malapit lang ito sa amin kasi nga taga Pililya Rizal lang po kami. Yan na nga at nakikita nyo kasama ko ang aking kapatid at ng kanyang asawa. At syempre kasama ko si Boy Kani ng aking asawa si Patrick. Ayan mga kainan din yan sa gilid or papunta po sa Pililya Wind Farm. Siyempre, hindi tayo dyan kakain kasi nga ang balak natin is magpares sa mismong Pililya Wind Farm. Baka sabihin nyo, adik ba to? Paano ka makakapagpares dun eh? Puro turn-by yun. Merong parisan dun. Para nga siyang hidden gem kasi medyo malayo siya. Yan, dumaan nga tayo sa Buwan Cebu. Hello sa shoutout sa may-ari ng Buwan Cebu. Masarap din dun sa kanila. So medyo malayo ang ating nakbayin, pinakita ko lang kung paano kami nakapunta kasi maganda naman talaga ang sceneries dito papunta sa Pililya Wind Farm. Paangat na nga tayo dyan at kung kayo ay mapupunta po dito ay napakaganda po talaga ng aming view. Ayan yung view deck na di ko sure kung open na yan pero kung open man siya eh napakaganda kasi diyan. Yan yung overlooking ng araw po ay may mga nagbabalot diyan. And malalaman mo kung papasok ka na sa Pililya Wind Farm pag nakita mo yung tarpaulin ni Mayor Dan, ang aming poging-poging mayor, at nakalagay tara po sa Pililya Wind Farm. Nakikita niyo na ang mga malalaking electric fan kaya sobrang hangin dito sa amin. Dahil nagpasan niyo yung view deck dyan kasi hindi tayo dyan pupunta. Bawal naman kasi ang parisan dyan. Pero meron dyan parang souvenir yata. Hindi ko sure. Di pa ako nakakatry kasi baka mahal eh. So, dire-diretso nyo lang po yung papunta dito sa mga turbine na ito. May mga dadaanan tayo dyan na parang Instagrammable place, 10 pesos or 20 pesos per picture. Pero maganda ha, worth it na magbayad ng ganong halaga. Ayan, yun yung part na yun. Hindi ko masyadong na-side baka kasi malaglag ako. Alam niya naman si Boy Kanin, mabilis siya magpatakbo. At ayan na nga, ito yung napakagandang part kasi dito eh. Sobrang ganda, parang naglalakad or nagda-drive kung saan. Para siyang drawing para sa akin. Pag nandito kayo nakakawala talaga ng problema. Although asama niyo yung mga problema niyo, minsan inaangkasan niyo pa pero wala tayong magagawa dyan. Kasi naman magkakita tayo papunta dito anak. Ayan, so malapit na ho kami dyan. At ayan na nga, pupunta tayo sa parisan. So parang ginaya nila yung kay Diwata, Pares Overload na 100 pesos, only rice, only taba, with free soft drinks. So amakyat na kami at nakita niyo naman yung kanilang staff, talagang napakabait, binati pa kami na good afternoon pa sa amin. Ayan po yung kanilang place, spacious siya at maginhawa. Kasi nga nandito kayo sa Pililya Wind Farm. Ano pa ba, di ba? At napakabilis binigay sa amin ang aming order. Sabi ko nga, only rice, only taba with free soft drinks. Ayan yung kay Boy Kanin. Yan, pinapakita niya na maraming laman. May chicharon bulaklak at may lechong kawali. Siyempre, lalagyan natin yan ng condiments. Ang pangmalakasang fried garlic with chili oil. Ayan, sabi ko sa kanya, masyadong damingan, di. Kasi hindi yan magpapaawat, wala tayong hindi dahil mananalo dyan. Wala tayong mangyagawa dyan. At ayan ang aking brother, sinamahan niya kami kasi sabi niya gusto doon na mahilo. At sabi ko, ano masarap ba? Tingnan naman reaction niya, huh? At si Boy Kanin, syempre ano pa nga ba inaasahan niyo? Kanin lang yung susubo niyan tsaka sabaw. Hindi ko nga alam ba't di siya nag-uulam. Siguro minsan makakatipid kami sa ginagawa niya. At ito na nga, ako na. Ako na ang titikim ang ganda ng aking background. May pa-turbine ako. Di pala inayos ka ng Kasi syempre gutom na ako niyan. Hindi pa kami nagbe-breakfast kasi. Yun pa. Chicharong bulaklak agad. Hindi na siya crispy kasi nga syempre picture-picture pa ang bruha. Titikman natin. Arp. Hindi ko alam. Ang laki naman ng sinubo kong kanin. Actually, yung kanyang lasa ay parang hindi ko masasabing typical na pares kasi sa totoo lang yung original pares daw ay medyo manyamis na miss katulad din sa pares de Tiro. Pero ito, yung gusto nating pares bulalo, malabnaw ng bahagya yung sabaw. Hindi siya ganong kalapot, di lang siya ganong kalabnaw. Pero
nanonood sa kanya yung sarap ng taba ng baka. Kasi marami dito sa Bugarin yung fresh na baka. Kaya nga sabi ko, hindi naman sila gagamit ng frozen dahil nga nandito na tayo, no? Pililya na to. Parang home of the baka na tayo. Sa sobrang dami nagbabaka ho sa gilid po ng Bugarin. At nakita niya naman talagang ayaw ko magpaawat. Nakailang subo ako ng kanin. Nakinagagaya na yata, okay pa, nagiging boy kanin. At ayan, nakita niyo kinuha ko yung taba. Sabi kasi ni Kuya, masarap daw meto. Ayan, kaya umangat ako ng hamay. Sabi kasi nila, sino daw ang gusto ng taba? Inuutusan nila ako na ako daw magsabi na gusto pa nila ng taba. Ewan ko, parang yung mga kasama ko yata ay mga walang bibig. Kaya humingi pa ulit kami ng taba. At walang eme. Walang eme talaga ha. Hi Kuya Eme. Hi kay Love Eme. I mean walang eme. Talagang masarap ang kanilang parisap. Ito po hindi sponsored. Kami po ay nagbabayad dun. At sobrang sarap talaga. Isa pa, sobrang kalog nung may-ari. Sabi ko sa brother ko, yan yung nagsiserve na nakadress na yellow, yan yung may-ari. Nahiya na kasi akong videohan, no? Siyempre si madam, baka sabihin naman sa akin, nakikailam mo. At ayan na nga, ininom ko na nga yung free Pepsi soft drinks nila. At malamig siya, hindi ganun kalamig na talagang mangingilid ka. Sabi ko nga kay Boy Kanin, be, sumubo ko naman na may ulam. Ayaw niya, be, pinakita lang niya yung taba. Siyempre, titirahin niya ulit yung sabaw, tsaka yung kanin. Ang ganda ng view niya, ang ganda shot dito, gawa ng bundok, sobrang ganda. At sabi ko nga kay Kuya, pakita mo na kaya mong isubo yung tabang yan. At tingnan natin ang kanyang reaction. Nangihilig. Medyo may hilo factor. At ayan, so kumain na nga lang kami ng kumain, nakailang rice din kami dyan. Trinay namin, sabi namin, ate baka may taba pa kasi marami din silang customer. At in-enjoy namin ang aming dessert. Yan ay hindi kasama ha. Pero meron sila kasing binibentang ice cream. Sabi ko, kung meron hong cheese flavor, meron daw. So, suwak na suwak. Kasi hindi ako masyado mahilig din sa mga vanilla ice cream. Gusto ko yung medyo maalat. Ewan kung ganun yung panlasa ko eh. So, masarap. 28 pesos. Yan siya. So, gastos ko is 128 pesos. Kasama na po yung dessert ko. Kasi nga, only taba, only rice, at may soft drinks pang kasama. Sulit ba? Sulit na sulit. Yun lang. Bye-bye!